شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فالسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin na hindi mananampalatayang Muslim at isang pagbati sa loob ng paraiso. Walang iba kundi pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatirang Muslim na nanonood sa ating ngayon at sa lahat ng mga kapatid na maabot ng live natin inshallah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang tayo ay nasa biyahe ngayon, samantalahin po natin ang pagkakataon na inshallah ay magpaalala po tayo sa isa't isa, lalong-lalo na sa aking sarili, sa aking mga mahal sa buhay at sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalatayang Muslim, ay inshallah sanhiin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuksan ang kanilang mga puso't isipan upang sila ay magising sa tinatawag na katotohanan. Nang dahil nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ayon sa pinakamalapit na pagsalin nito na sila ay nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa tinatawag na katotohanan.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng kanyang mga sugo at propeta nang sa gayon ay maiparating sa sangkatauhan ang kanyang mensahe, walang iba kundi ang pagsamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga minamahal kong mga kababayan na nanonood sa oras na ito, ako po ay nakikiusap sa inyo na pakibahagi po ang video na ito, ang live na ito sa mga kapatid natin, higit lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalatayang Muslim. Nawa ay gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. At ang paksang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa ilang mga aya na binasa po natin kanina lang, at yun po ay nagmumula sa Suratun Naba. Okay, ang ibig sabihin, ang chapter ng Naba, ang kabanata ng An-Naba, na kung saan ito ang tinatawag na ang matinding balita. Okay, so meron po akong matinding ibabalita sa lahat ng ating mga kababayan. Okay, lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalatayang Muslim. Meron po akong daladalang matinding balita na ibabahagi ko po sa inyo. Inshallah, ang binasa po natin ay nagmumula sa versikulo o sa verse 21 hanggang 40 ng Suratun Naba. At yun po ay binasa natin kanina. Pero bago yan ay sandali lamang po at tayo ay mag-parking nang sa gayon ay makapagsalita tayo ng maayos. Idnillah. So binabati akong lahat ng mga kapatid dyan na nanonood sa atin ngayon. Barakallahu fikum. At sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalatayang Muslim. Okay, sandali lamang po at tayo ay mag-parking lang. Ayan, alhamdulillah. So alhamdulillah po ay nakapag-parking na tayo. Alhamdulillah, so binabati po natin yung mga kapatid natin na nanonood sa atin. Jazakumullahu khaira. Okay, so ulitin po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang sinabi po natin na paksang pag-uusapan ay yung nakalagay dyan sa paksa ng ating live, na kung saan nakalagay dyan ang impyernong apoy, ang naglalagablab ng impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaabang para kanino? Nakaabang doon sa mga hindi mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ang kanilang magiging tahanan kapag sila ay inabutan ng kamatayan na hindi nakapagbalik loob at hindi sumamba sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag siya ay inabutan ng kamatayan na siya ay nasa gawaing shirk, siya ay nagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at kung sino pa liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pasok siya sa paksang ito. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ika-21 o verse 21 ng Suratun Naba, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna jahannama kanat mirsada. Katotohanan, ang impyernong apoy, ang Jahannam, ang impyernong apoy ay nakaabang. Kumbaga sa ibang Tagalog version ay nakatiwangwang. Yung bang naghihintay sa kanya or nakaabang sa kanya ang naglalagablab na impyernong apoy. Para kanino? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina maaba. Doon sa mga taong palasway. Sila yung mga taong hindi nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na kapag sila ay inabutan ng kamatayan
at hindi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ang mapupunta doon o naghihintay sa kanila, nakaabang sa kanila ang tinatawag na naglalagablab na impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil ito ay inihanda para sa kanila, inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging patutunguhan nila kapag sila ay inabutan ng kamatayan, na hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sumamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba, at sila ay mananatili roon. Sila ay mananatili roon. Okay, saan? Doon sa impyernong apoy. Mananatili sila doon pagkahaba-habang panahon na walang patid at tuloy-tuloy na walang katapusan. Ibig sabihin, walang hanggang katapusang tinatawag na mananahanan sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakailanman doon sila maninirahan kapag sila inabutan ng kamatayan na hindi nagbabalik loob o hindi nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ito ay matinding babala. Matinding babala sa bawat isa sa ating, lalong-lalo na doon sa mga hindi mananampalatayang Muslim na nakaabang sa kanila ang impyernong apoy kapag sila ay inabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po ay matinding balita sa kanila. So, kung kaya ay pinag-uusapan po natin ito upang makarating sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa mga Muslim, na tinanggihan nila ang pagsamba o tinanggihan nila na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ito po ay para sa kanila lahat yung mga matinding babala na ito. Okay, hindi ito sinasabi natin na para takutin natin sila, ngunit ginagawa natin ito upang makarating sa kanila ang katotohanan, ng dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng sinabi natin kanina, ay hindi siya nagkulang sa atin para maiparating ang kanyang mensahe. Diba? Nagpadala siya ng mga sugo at propeta nang sa gayon ay makarating sa atin ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya ng nag-iisa at huwag tambalan ng pagsamba liban pa sa kanya. Okay, so bilang pagpapatuloy, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Na ibig sabihin nito, at hindi sila makakatikim, hindi sila doon makakatikim ng anuman na magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila mula sa init ng impyernong apoy. At walang anumang inumin ang ipaiinom sa kanila. La ilaha illallah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga minamahal kong mga kababayan na hindi pa mananampalatayang Muslim, dito sa dunya, dito sa mundong ito, alam natin kung gaano kainit kapag tag-init. Dito lang sa Saudi Arabia, kapag ikaw ay lalabas sa sikat ng araw ay napakainit, di ba? Hindi mo kayang magstay sa labas. Hindi mo kayang doon yung magtagal ka sa labas na napakainit. Biruin mo, imaginin natin kung gaano kalayo ang pagitan ng tinatawag na lupa at saka ng araw, di ba? Napakalayo. Pero napakainit at hindi natin kaya yung init. Ano pa kaya? Isipin natin, ano pa kaya ang init sa impyerno? Yung naglalagablab, yung talagang naglalagablab na impyernong apoy na kung saan inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tumanggi sa kanya. Malinaw? At doon kapag sila ay itinapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy, na kung saan inabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob, ay hindi sila makakatikim ng anumang magpapalamig sa kanila o di kaya magpapaginhawa sa kanila. At walang anumang inumin ang ipaiinom sa kanila. La ilaha illallah. Imaginin natin yon. Illa hamimaw wa ghassaqa. Maliban doon, okay, maliban lamang, di ba sinabi na walang inumin na ipaiinom sa kanila at walang magpapaginhawa sa kanila, walang magpapalamig sa kanila, kundi mainit na tubig na sukdulan ang init nito. La ilaha illallah.
Doon sa impyernong apoy na iyon ay walang magpapaginhawa, walang magpapalamig, at walang inumin upang ipaiinom sa kanila, kundi maliban sa kumukulong tubig, maliban sa mainit na tubig na sukdulan ng init. Subhanallah, talagang sukdulan ng init. 'Di ba? Talagang kumukulong tubig. Imagine natin 'yon. Na kung saan ito ang init nito, yung kumukulong tubig na ito na sukdulan ng init ay nana na nagmumula sa mga tao na nasa impyerno. La ilaha illallah. Subhanallah. Talagang kung iisipin natin ang kalagayan sa kabilang buhay, lalong-lalo kapag tayo ay itapon sa impyernong apoy, talagang magkakaroon tayo ng takot. Nang dahil nga ay iisipin natin kung ano yung magiging kalagayan natin doon. Biruin mo, walang niinumin, hindi ka bibigyan ng iyong maiinom doon, at walang magpapalamig, walang magpapaginhawa, maliban lamang doon sa nagkumukulong tubig na ito ay nagmumula sa nana. Imagine natin yung nana na nagmumula sa mga tao na nasa impyerno. Jazaa wifaqa. Ano ibig sabihin ito? Ito ay bilang kabayaran sa kanila na walang pag-aalinlangang makatarungang pagbabayad, na angkop lamang sa anuman na kanilang ginawa sa daigdig. So yun ang magiging tinatawag na jaza, magiging kabayaran sa kanila doon. Kanino? Doon sa mga taong tumanggi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, inabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob. Di ba? Yun ang magiging kabayaran sa kanila, nang dahil yun ang nararapat at naaangkop lamang sa anumang kanilang ginawa sa mundong ito. Di ba nga ay tatanungin tayo kung anong ginawa natin sa mundong ito. Bakit natin tinambalan ng pagsamba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dahil katiyakan hindi sila natatakot sa araw ng pagtutuos, na kung kaya hindi nila ito pinaghahandaan. Yes, totoo naman talaga eh. Lalong-lalo kapag tayo ay nagkakaroon ng kasiyahan, di ba? Kapag tayo ay nagkakaroon ng kasiyahan, ay nakakalimutan natin ang dakilang tagapaglikha. Papaano? Lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya, nang dahil ang iniisip lamang nila is puro kasiyahan lamang sa mundong ito. Hindi nila iniisip kung ano ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. Malinaw? So, bilang isang mananampalatayang Muslim, magkaroon man tayo ng kasiyahan, yung halal ng kasiyahan, ay dapat alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. At tinanggihan nila ang anumang dala-dala ng mga sugo at propeta bilang pagpapasinungaling. La ilaha illallah. Sinabi natin kanina, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkulang, nagpadala siya ng mga sugo at propeta upang iparating ang kanyang mensahe. Ngunit tinanggihan ng mga tao. Tinanggihan nila ito. Tinanggihan nila na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa, at pinasinungalingan nila. Patuloy silang nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. At batid namin ang lahat ng bagay, at ito ay aming itinala sa Al-Lawh Al-Mahfuz, na kung saan bawat bagay o lahat ng bagay ay nakatakda at nakasulat na sa talaan na pinangalagaan. Kasi bawat isa sa atin ay meron tayong kanya-kanyang talaan, aklat ng talaan. Okay? Fadhuku falan nazidakum illa azaba, na kung kaya ay lalasapin ninyo kayong mga walang pananampalataya ang kabayaran sa inyong mga ginawa, na wala kaming mairagdag sa inyo kundi ang patuloy na parusa pagkatapos ng unang parusa. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy ang parusa at walang katapusan, walang hanggang katapusang kaparusahan. Na'udzubillah. Inna lil muttaqina mafaza. Katotohanan, ang para sa mga yaong nagkaroon ng takot sa kanilang Rabb na tagapaglikha at gumawa ng kabutihan doon sa mga sumampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng kabutihan, ay mapapasa kanila ang tagumpay.
Ano yun? Hadaiqa wa a'naba. Sa pamamagitan ng pagpapasok sa kanila sa Al-Jannah, na katiyakan ang para sa kanila roon ay dakilang mga hardin at mga ubasan. Okay? So, doon naman sa mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapasa kanila ng Al-Jannah, na kung saan ay naroroon ang dakilang mga hardin at ubasan. Wa kawa'iba at raba, at para pa rin sa kanila roon ay mga asawa na mga dilag at bagong sibol na pare-pareho ang edad. La ilaha illallah. Wa ka'san dihaqa, at para rin sa kanila roon ay kopita na punong-puno ng alak. Yung isang tigib na kasaganahan. Ibig sabihin, hindi alak na baka isipin ng manonood natin yung alak na katulad ng alak dito. No. Ang alak sa kabilang buhay ay hindi nakakalasing. Okay? Kaya nga ipinagbawal ang alak sa mundong ito nang dahil yung alak sa mundong ito ay nakakalasing, nakakasira ng isipan. 'Di ba? Nang dahil sa alak na yan ay maraming mga krimen ang nangyari. Pero sa kabilang buhay, ang alak na ito na sinasabi dito is hindi katulad ng alak na nakakalasing. Okay? La yasma'una fiha lagwa wala kidhaba. Na kung saan wala silang maririnig sa Al-Jannah, sa paraiso, na anumang salita na walang kabuluhan at hindi nila pasisinungalingan ang isa't isa. So doon sa loob ng paraiso ay wala nang tinatawag na kasinungalingan, wala nang mga salitang hindi makabuluhan, lahat makabuluhan. Okay? Jazaan min rabbika ataan hisaba. Na para sa kanila ang lahat ng ito bilang gantimpala at kagandahang loob mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at masaganang pamamahagi na angkop sa kanila. Kabaliktaran doon sa mga mananahanan sa impyerno. 'Di ba? Sa impyerno ay walang kasaganahan, walang magpapalamig, walang magpapaginhawa ni inumin na magpapalamig sa kanila, wala, maliban lamang doon sa inuming kumukulo pa na nana. Subhanallah. At doon naman sa mga paraiso, papasok sa paraiso, ay lahat masagana ang kanilang tinatawag na pamumuhay. Okay, na kung saan yun ang nararapat at angkop sa kanila. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Mula sa Rabb na tagapaglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan, at sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito, na siya ay pinakamahabagin sa daigdig at sa kabilang buhay, na walang sinuman ang mangangahas na magsalita sa kanya maliban sa kung ito ay kanyang pinahihintulutan. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. At sa araw na tatayo si Jibril alayhi salam, si Anghel Gabriel, at ang mga anghel na nakahanay na hindi sila maaaring namamagitan maliban sa kung sino ang pinahintulutan ng Allah, na pinakamahabagin sa pamamagitan na pamagitanan at pawang katotohanan lamang ang sasabihin at kung ano ang karapat-dapat na sabihin. Dhalikal yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. At iyan ang tunay at totoong araw, yung araw ng pag-uukom, na kung saan walang pag-alinlangang darating kung gayon sinuman ang nagnanais na mailigtas ang kanyang sarili sa kalagiman nito at ay hayaan niyang tahakin ang daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa makamundong buhay na ito, upang ito ay kanyang matagpuan sa kanya, lalong-lalo sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang sambahin niya ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katiyakan, sinabi ng Allah, inna anzarnakum adhaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. At katotohanan, katiyakan, binalaan namin kayo hinggil sa parusa na magaganap sa araw ng pagkabuhay muli, napakatinding kaparusahan na napakalapit na mangyari, na kung saan doon ay makikita ng bawat isa ang anumang kanyang ginawa na mabuti o hindi, mabuti man o hindi. Kaya ay ang kanyang ginawa mula sa kanyang mga ginawa na kasamaan at sasabihin ng walang pananampalataya dahil sa kagimbal-gimbal ng dahil sa napakatinding kaparusahan, ay sana
ay naging alikabok na lamang ako at hindi na ako binuhay pang muli. La ilaha illallah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng matinding babala na darating ang araw ng paghuhukom na kung saan bawat isa sa atin ay huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huhukuman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala batay sa ginawa natin sa mundong ito, mabuti man o masama ay lahat makikita natin doon sa kabilang buhay. At ang bawat isa sa atin ay magiging abala sa kanyang sarili kung papaano niya matakasan ang napakatinding kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin ng mga kafir, ng mga walang tinatawag na hindi mananampalataya, ng mga kufar na ito, sasabihin nila na sana ay naging alikabok na lamang ako at hindi na ako binuhay muli dahil lamang sa tinatawag na napakatinding kaparusahan na ayaw niyang matikman. Biruin mo yun, mas gusto niya na lang na sabihin na sana naging alikabok na lamang ako para hindi ko na matikman ang matinding kaparusahan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga mahal kong mga kababayan, bilang pagmamahal sa inyo, hinihikayat po namin kayong saliksikin ang pananampalatayang Islam. Buksan ang inyong mga puso't isipan. Huwag niyong tuloy isarado ang inyong mga puso sa katotohanan. Huwag na tayong magbibingi-bingihan at huwag na tayong magbubulag-bulagan sa katotohanan. Sambahin natin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo bago pa man tayo bawian ng buhay, habang tayo pa ay nabubuhay, nang sa gayon ay mapapasa atin ang ipinangakong paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo mapapabilang doon sa mga itatapon niya sa kanyang impyernong apoy na naglalagablab, na doon maninirahan magpakailanman. So hanggang dito na lamang po ang ating usapin sa mga oras na ito. Nawa ay nakapagdulot tayo ng kaalaman, kaunting kaalaman sa ating mga kapatid, at lalong-lalo sa mga hindi mananampalatayang Muslim. Nawa ay nakapag-imbita tayo sa kanila na iparating natin ang da'wa sa kanila, nang sa gayon ay nawa ay sanhiin ng Allah subhanahu wa ta'ala na buksan ang kanilang mga puso't isipan. At huwag kalimutang i-share yung live na ito, yung video na ito, nang sa gayon ay makarating sa ating mga kapatiran at lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalatayang Muslim. Hada wallahu alam, at ang Allah higit nakakaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.